Happy long weekend po mga kapatid. Sa may mga lakad dyan, planuhin pong mabuti dahil may posibilidad na umulan. Ngayong araw, bungsod pa rin po yan ang hanging habagat. Saan ang mga lugar na ito? Alamin po natin yan. Mula sa ating resident meteorologist, ang ating weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Yung ating pong habagat o southwest monsoon ay bahagya pa pong umaatras. Sa ngayon, ito po ay nakaka-apekto na lamang dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Yan po ay nandito sa may extreme northern Luzon. At kung papansin nyo, itong ating satellite image, nababawasan na rin po yung ating mga pag-uulan at mga kaulapan na dulot po nitong ating habagat. Ito pong ating easterlies na lamang nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po dyan, para po yung panahon natin ay nitong nakaraang May. Magiging mainit po at maalinsangan panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa, pero posible po yung ating mga pulu-pulong pagulan at thunderstorms. Ganyan nga po ang ating aasahan ngayon. Meron tayong mga posibleng mga kalat-kalat na pagulan dito po sa extreme northern Luzon, pero ang malaking bahagi po ng ating bansa ay magkakaroon po ng mainit at maalinsangan panahon. Magiging maganda po ang sikat ng araw, pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap po yung ating panahon, pero meron din tayong mga inaasahang mga pagulan at thunderstorms. Yan nga po yung kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan mga kapatid, dahil nga kapag meron tayong thunderstorms, ito po ay biglang buhos ng malakas na pagulan na posible rin pong magpaba. Gaya po ng nangyari sa Metro Manila kagabi. Sa ngayong araw na ito, maliwalas pong panahon natin sa umaga, medyo mababa pa po ang ating tsansa ng pagulan, magiging maganda pong sikat ng araw, pero pagsapit po ng hapon, nagiging maulap po ang ating panahon at minsan magiging mahangin din po at possible nga yung ating mga pulo-pulo o yung mga dagliang malalakas na buhos ng pagulan na dulot ng thunderstorms. Kaya ready pa rin po tayo dyan mga kapatid, dahil possible po yung magpabaha sa mga mababang kalsada at possible din po yan magdulot ng matinding traffic at ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong ngayong Biyernes. At sa kabila nga ng pagpasok ng long weekend, marami pong magpupunta sa beach at maliligo sa beach. At sa kabila na rin po ng mga nararanasang o mga nangyayaring aksidente sa dagat, alamin natin ngayon ang isa sa panganib na maaaring idulot po ng pagpunta sa dagat. Ito po ang posible pong magpalakas ng ating tinatawag na rip current o yung paghila ng tubig palabas sa ating dagat. Ito po yung tinatawag nating rogue wave. Ano po ang rogue wave? Ito po yung biglaang malalaking alon na sumusulpot na lamang bigla kaysa dun po sa average nating nakukuha sa maghapon. Halimbawa, meron tayong maliit na alon na gabewang. Sa buong maghapon, meron po diyang posibleng lagpas tao. So yung ating rogue wave po ay higit sa 2 times ng laki ng ating inaasahang alon sa mga oras na nasa dagat tayo. Ang probability po niyan ay 1 sa 300. Ibig sabihin po niyan, sa 300 alon, meron tayong isang posibleng mas malaki. Or sa 1,000 alon, meron tayong posibleng 3 dumating na mas malaki po dun sa ating alon na natatanggap sa mga oras na yon. Again, ito po ay halos doble o higit doble ng laki ng ating average na alon sa mga oras na yon. At ito po ay mapanganib dahil meron po itong element of surprise. Halimbawa, nasanay na tayo dun sa alon na gabewang, may posibleng ang mas malaking lagpas tao, tayo po ay nagugulat dahil mas mabigat din po ang dating nito. Maliban dyan, dahil mas malaking alon, mas magiging malaki rin po o mas malakas ang hila nito pabalik sa laon. So, mapanganib din po kapag nagkakaroon tayo ng rogue wave at tayo po ay nasa dagat. Kaya sa mga magbabakasyon at pupunta sa beach ngayong weekend, alamin po natin ang kondisyon ng dagat bago tayo magkaroon ng beach activities at make sure meron po tayong mga lifeguard or nakaantabay para mag-rescue. Respetuhin po natin ang dagat, mga kapatid. Ayan muna ating lagay ng panahon ngayong Biyernes. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.